laki rin, Mamang Dario. Ay, ang gaganda, Mamang Dario. Taba nga. Ang tataba niya. Palibasa eh. Guys, dahil ng kahapon ay pumunta tayo ng Pinamalayan at Bungabong at pagkatapos ay inayos natin ang ating book of accounts and ito naman ang way to congratulate myself sa aking mga natapos na trabaho ay ang i-reward ko naman ng aking farm ng aking oras at panahon. So samahan niyo ako guys ngayon at napakahaba ng ilang linggo tayong hindi nakapunta dito at bibigyan ko kayo ng update kung ano ba ang bago ngayon sa farm natin at aanihin natin nating rambutan. Guys, halos buong January ay talagang umuulan araw-araw at makikita nyo nga guys dito ay talagang dito sa farm na ito ay iba't ibang mga organismo ang ating makikita gaya nitong bayod. In English ito ay millipede. At hindi natin ito pinakikialaman guys, hayaan lang natin nandiyan, natuwa lang ako na videohan ito at ito yung lumalabas kapag tag-ulan. At sabi nila ay parang ito ay nagpo-produce ng acid kapag may hawakan mo baga na nakakasugat. Guys, makikita nyo yung mga dito ito sa harapan ng bahay namin. Ito yung kalamansi na ito. At maging ang tuko guys, talaga naglalabasan din pag binuksan mo ang pinto. Dahil sa madilim nga ang halos buong January. At hindi din natin maani guys itong mga kalamyas na ito dahil laging kulimlim. Yan nga ang problema natin dito pag December, January, February. Sumusungaw din naman ang araw ay kaya lang ay kung may patuyuin kang gaya ng kalamyas hindi mo ito magagawa. Sayang lamang kung pipitasin mo. Ito nga guys ang ating vanilla at ito ay ipoprone natin sa susunod na linggo dahil ihahanda na natin ito at by the month of March sa expected natin na bubulaklak yan. So binigyan natin ng instruction si Mamang Dario na unahin muna ang mga lansones bago ang mga vanilla. At yan ay ating ipoprone natin ang support plant na kung saan ito ay gumagapang ang mga vanilla. So makikita nyo guys dahil na napakaganda ng ulan, ito ay nagbibigay ng organikong pampataba at pampabusba ng growth ng mga halaman ay talagang makikita nyo mistulang ready na ang vanilla talaga para sa flowering season. Hindi pa natin ito inaani guys at iniintay natin na mag full brown talaga siya. Yan ang vanilla tahitensis na lagi kong dinidiscuss ay iba ang way of harvesting sa vanilla planifolia. Anyway guys, ay mag-iintay lang naman tayo ng ilang araw para maging ready yan. At yung ating mga pinututo yung vanilla ay ating i-vacuum seal na at ready na rin para ibenta natin sa ating mga kakilala. So guys, eto nga at nilibot natin ito at tiningnan natin ang mga bunot kung ito ay kaya pa ba nitong suportahan ang ating vanilla o kailangan natin itong dagdagan at isasabay na rin natin ito sa paglalagay ng ating vermicompost sa ating mga vanilla. So this is the best time para gawin natin ang mga bagay na yan ngayong tag-ulan, ngayong February at ngayong January at ngayong February at pagpasok ng March ay sigurado na guys na talagang tayo mapapagod na naman sa pagpo-pollinate dahil araw-araw ay last time ay 20 per day ang ating pinopollinate at ine-expect natin na mas marami ngayon guys dahil mas naging malago pa ang ating mga vanilla, mas lumaki pa sila at mas yumabong kaya expected na mas marami nagiging bunga sila compared sa last year. Dito nga guys, itong rambutan, itong nag-iisang rambutan natin ay bumunga. Ito guys ay nakailang kilo lang tayo, siguro mga 5 kilos. At ang daming langgam. So, atin itong ibababad sa tubig na may kaunting asin para wag na tayong kagatin kapag kinakain natin. Ito ay ibibigay natin sa ating anak dahil favorite niya ito. Hindi natin ito ipambebenta guys dahil wala sa merkado ngayon ng rambutan. Ito'y pansariling pangkain lamang. Guys, itong rambutan na ito ay hindi ronglin.
pero ito ay masarap din, matamis at tuklapin. At nahuli siyang bumunga, kaya nagkameron pa tayo ng off-season na rambutan, pero ito ay pansariling pangkain na lang. Nakakagalak din naman na buwan-buwan ay merong iba-iba tayong prutas na galing sa ating farm. Guys, nilibot natin ang ating paminta. Umpisahan natin ito dito sa ating mga tinanim na mga kaway 2 months ago at na malalago na siya at ready na for planting. At guys, ito yung unang paminta natin na naputol pero malago na ulit ngayon, at halos sa lahat ng malalaking puno ngayon makikita nyo guys dito sa picture na ito, dito sa video na ito, na lumalamba na sila. Isang karakteristik ng paminta na hybrid kapag ganyang yumabong na ang kanilang mga sanga ay nagpapakitang gilas na sila. So unang taon nila ngayon, taon na ito, pero magbibigay na pala sila ng bunga. Nakakatuwa guys, at nasabi ko sa aking sarili na itong hybrid paminta na ito ang ating pararamihin at ilalagay natin siya sa medyo malilim na lugar na kung saan ito ang paborito ng mga paminta. Ang support plant na gagamitin natin dito sa ating pagpaparami ay ang mga kakawati na marami na rin tayong itinanim. Kung dati tayo ay bumibili pa, ay ito ngayon ay free na at masosource out natin sa farm. Makikita nyo guys, ang mga dahon talagang siya ay napaka-healthy at di yan naglalabasan na unti-unti. Yan. Kita nyo guys, ito sa baka Marso, visible na yan na malalaki na ang kanilang mga bunga. At ilang buwan at obserbahan natin at patuloy tayong magbablog dito tungkol sa paminta, dahil ang initial na nilagay natin dito sa farm na ito ay 40 na hybrid paminta at 10 lamang yung ating native. Papakita ko sa inyo ang diferensya ng native. Bumubunga na rin siya, pero hindi siya kagaya nito na umaakyat. Sabi ni Mamang Dario, may lalaki pala na paminta. Iyan, kagaya nito, makikita ninyo, wala siyang ginagawa kundi siya'y pababa ng pababa, hindi siya umaakyat. Pero nitong December, ang ginawa natin ay prunome natin siya, yung mga posible na pwede natin gawing cuttings at pananim. Ito guys, ito rin ito sa pumubunga. Makikita nyo yan, healthy at marami na ang kanyang mga sanga. At kapag kaganyan, guys, at umuwi na tayo, makikita nyo sa daanan na ito, may pakikita akong special na saging. Yan, ikakaiba itong saging na dinaanan natin. At hindi ko magawang palagpasin ang pagkakataon na ating picturean ito. Hindi ko alam kung anong klaseng saging na ito. Ito ay nasa tabing bahay ng ating dinaanan. At hindi ko nababanggitin kung saang lugar ito ating na-capture itong mga saging na ito. At dahil may pinuntahan pa nga tayo na client dito sa baryo na ito. So guys, ito talagang wala pa akong nakitang ganitong uri ng saging. First time na nakita ko on my own visible eyes. Ito guys, nadaanan din natin ang puno ng buboy na kung saan ay bihira na ang meron ng ganito. Makikita nyo yung bunga niya. At naalala ko tuloy noong unang panahon na napakarami ng puno na ganito. Pero ngayon ay bihira na mga ganitong puno. So guys, ito nagbabadyan na naman tag-ulan ang kalangitan at ang mga ulap ay unti-unti na nagiging maitim. Guys, nadaanan natin itong farm na ito at ito ay actually iniaalok sa atin, pero sa ngayon wala tayong cash para bilhin itong lupa na ito. At napakaganda guys itong lugar na ito, swampy yung area at siguro ay napakayaman ng lupa na ito dahil ito ay medyo malayo sa farm natin at nasa ibang lugar ito. Pero kung ako'y magkakamera ng pagkakataon, ganito ang bibilihin ko ulit. Maraming salamat.